Nagsagawa na ng clearing operations sa ilang kalsadang daraanan ng Andas ng Poong Itim na Nazareno sa Sabado. Kasabay naman ang pagsasaayos ng mga otoridad sa lahat ng detalye ng prosesyon ang paghahanda rin ng mga mamamasan o yung mga humihila sa lubid ng Andas. May report si Cesar Apolinario. Isa-isa ng giniba ang ilang tindahang sasakupin ng ruta ng traslasyon sa bahagi ng Palangka Street, Maynila. Para mabuhos, ma-flashing natin to, marwala yung putik, yung basura. Madulas ito, hindi lang sa 9 ang dadaan dito. Bukas ng hapon po, dadaan yung prosesyon. No problem. No problem. Okay na kami dyan. Mapupuno na replika. Mamaya lang, mga alas 2, wala na siguro lahat doon. Talagang kailangan tumabi tayo para sa kanya. May ilan namang kusa ng umalis sa kanilang mga pwesto. Gagastos ka na naman eh. Hindi naman yan Lego lang na kinakabit mo eh. Bibili ka na naman ng mga alambre, ng wire, ng plywood, lahat. Sa Villalobos Street, taon-taon daw tuwing pista ng Itim na Nazareno, talagang umaalis sa mga nagtitinda sa sidewalk. May iba namang panata na raw ang pamimigay ng libreng makakain sa mga mamamasan. Kahit konti, pamatid gutom dun sa mga nagpumapasa kasi blessing yun. Sinisilip din ng mga kable ng kuryente ang posibleng abutin ng Andas. Wala ring tigil ang road repair para naman tapalan ng mga lubak sa Jones Bridge. Habang sa mismong pagdarausa naman ang paghalik sa Poon sa Biyernes, minamadali na ang gagawing stage at inilalagay na rin ang mga barrier. Ngayong taon, bagong lubid ang gagamitin na panghila ng Andas. Ang mismong Andas naman, malapit na raw matapos. Minsan kasi nasisira ng mga mamamasan yung lubid. Minsan kumukuha sila ng mga higla. Pagka habang nihila yan, tumurupok yung lubid. Kaya pagka taon-taon pinapalit na namin kasi baka mga disgrasya pa yan. Hindi lang mga deboto ang inaasahang makikilahok sa prosesyon. Kaya maging ang ilang hotel sa Maynila kung saan naroon ang ilang banyaga at galing probinsya, iniikutan na ng mga pulis. Yung iniiwasan natin dito is yung maging biktima sila ng mga petty crimes. Petty crimes like nadukutan sila, pickpocket, masalisihan. Madaling araw naman kanina nang may maarestong 5 lalaki sa paligid ng Quiapo Church. Nahulihan natin sila ng mahabang balisong i-check natin yung pagkatao nila at kung yung mga aktibidades nila, baka mamaya ito yung magsasamantala sa mga deboto natin. Ang pisikal na pagkasayos ng mga otoridad sa pista ng Poon, sinasabayan din ang espiritual na paghahanda ng mga tinatawag na alagad ng Itim na Nazareno. Sila ang nasa gitna ng aksyon sa oras na umusad na ang Andas. Alam daw nilang hindi lang tatag ng katawan ang masusubukan sa kanila, kundi ang tibay ng kanilang pananampalataya. Si Ronnie De La Paz, 7 taon na raw mamamasan. Kailangan lang po talaga na dasal lang po talaga para mapaglabanan natin yung pagod. Noong nakarang taon, isa sa kasamahan ni Ronnie ang nasawi sa tungkulin. Batid daw niyang isa ito sa peligrong pwede niyang kaharapin sa pagtupad niya ng kanyang panata. Kwento pa ni Ronnie, taong 2012 ang pinakamahirap na traslasyong naranasan niya. Tumagal noon ang hindi bababa sa 20 oras na walang kainan ang prosesyon. Minsan po, ang ginagawa namin, nagtitiis na lang po kami. Kasi pag naiihi ka naman po, nailalabas naman po ng pawis yun eh. So, hindi mo na naiisipan na maihi dahil pag uminom ka ng tubig, nailalabas mo rin yung pinagpapawisan ka. Si Mang Herminio Bron, isang dekada na raw deboto ng Itim na Nazareno. Tulad ni Mang Ronnie, isa rin siyang mamamasan. At may hiling daw siya sa Poon. Ito lang pinili ko sa mawala sana po masyadong natakaw po kasi sa alak eh. Okay. Kaya yun ko lang inili ko, mawala sana po yun. Bukas magkakaroon ng prosesyon ng replika ng Poong Nazareno alas 2 ng hapon. Kabilang sa ipoprosesyon ng replikang ito na himalang hindi kasamang nasunog noong bagong taon. Dahil dito, ilang kalsada ang kailangang isara sa southbound lane ng Quezon Boulevard o yung papuntang Loton sa Maynila. Asahan na rin daw ang mabigat na traffic sa Espanya, CM Recto at Carlos Palanca. Cesar Apolinario, GMA News.